Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, April 11, 2025, araw ng Biyernes, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang paksa po natin ay pinamagatang, Bakit may excommunication sa church? Excommunication. Ang konsepto po natin ay tungkol sa excommunication. Ano nga ba ito? Excommunication is the final and most serious step of church discipline. It means being removed from the fellowship or communion of the local church. This is not done to condemn, but to call someone to repentance and restoration. It is a loving but firm action that reminds us how serious sin is and how beautiful God's grace is when we turn back to Him. Excommunication is not the end goal. Restoration always is. At ayon naman po kay Pastor Russell Ocampo, no member of the church shall be excommunicated without due process of the Lord. At mabalik po tayo sa ating paksa na magmumula sa Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Kung magkasala ang isang kapatid, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pinagsamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, church discipline including excommunication is a biblical act of love and community. Yun nga, yung sinasabi nating excommunication, kumbaga, hindi natin tinotolerate yung maling gawain ng kapwa natin, ng kasama natin sa church or sa isang fellowship. Bagkus kinokorek natin ito. Sa ikalawa, the goal of excommunication is repentance and eventual restoration to the body church. Yun nga, ang goal po ng excommunication is magbalik sa Diyos or humingi ng tawad mula sa mga pagkakasalang nagagawa. At ikaw ulit, sin has consequences, but grace is always available to repentant. Yung mga kasalanan natin na normal or natural na may consequences yan. But yung awa ng Panginoon, yung grace niya, is libre yan kung tayo magsisisi ng lubos sa ating mga pagkakasala. At mapunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, speak the truth in love to fellow believers who are drifting from the faith. Kumbaga, yung mga fellow believers natin na nawawala sa ating Panginoon, kausapin natin sila ng may nahon dahil maaaring makatulong tayo sa kanila. Sa ikalawa, examine your heart and be humble when being corrected or rebuked by fellow believers. Yun nga, kapag kinokorek tayo ng ating mga fellow believers, matuto tayo magpakumbaba. Dahil yung mga fellow believers na yan yung mga ginamit ng Panginoon upang i-correct tayo. Kinokorek tayo sa paraang gusto ng ating Panginoon. At ikaw ulit, uphold truth and be faithful to Christ without fear or compromise.
At para po tapusin ang ating devotion ngayong araw ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord God, help me not to take sin lightly nor your mercy for granted. If I stray, correct me gently and lead me back to you. Let my heart be soft and responsive, always eager to repent and return to you. May I be humble when being corrected by my fellow believers. When I am the one correcting others, please give me the courage to speak truth in love. May my church be a place of both holiness and healing, a family that restores the fallen and celebrates the redeemed. Keep us united under your lordship, and may our church be faithful to you. In Jesus' name I pray, Amen. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless.